Tayo po'y dumalangin, mapagpala po naming Diyos, aming pinakamamahal na Jesus sa unang panalangin pagluhod, pag-aayuno na aming dear beloved and honorable parents, Lord, pagpalain mo Diyos, mabanal sa ng buhay, sana malikot ako po'y walang magagawa, tayo sa mga kumaasa, ikaw po mabigay ng katagas sa bitin na aking labi, bisana pa po kami humingi ng kapatawaran sa amin nagawang pagkukulang pagkasala, linisin mo kami Diyos, sa iyong dugo na wagos sa kurso ng Kalbaryo. Kahabagan, kaawan mo Diyos ang bawat sa amin na narito maging sa lahat ng aming mga every viewers. Abutin mo sila, O Diyos, ay yung pag-ibig, ay yung pagmamahal. Hallelujah. Dalayan po namin, so Diyos, pagpalain mong bawat narito simula sa bata hanggang sa may edad. Hallelujah. Kung paano pinagpala man na unang ito na malagawain, gawin po sa Ebanghelyo ng Katitasan. Sumaamin ka, O Diyos, at sa mga prapangalan ng Jesus amin, sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng gawa ng kaawit, demons, spirits, thou some leap, I command us out, cast out, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Pumalakpak tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa praise the Lord. Puri ng Diyos, puri ng ating pinakamamahal na Jesus, ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pagdarakilan at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Doble pag-respeto at paggalang po sa ating dearly beloved and honorable parents in the Lord, sa ating malabarista Wilde E. Almeda, the end-time prophet of Palabing God, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, our beloved Mama dear, we love you so much po. Salamat sa mga turot, mga aral, mga pangangaral na ayan po itumimo sa ating mga puso at maisipan. Sa lahat rin po ng mga beloved Almeda children, to the beloved Almeda family, sa lahat nating mga kamanggagawa, sa ating tagapangsiwa, sa ating beloved ordained preacher, nanding manala sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, sa aming buong pamilya, sa lahat ng ating mga every viewers, sa lahat ng naabot ng tinig na ito. Maganda at mapagpalang oras sa ating lahat. Puri ng Diyos! Marami naman, basahin po natin sa Book of Psalms chapter 78 verse 1 and verse 7. Mga awit, kabatang 78, talatang 1, at itanong sa talatang 7. At ihanda po natin ang Jeremiah chapter 29, verse 11, Jeremiah kabatang 29, talatang 11. Praise the Lord. Basahin po natin. Mga awit, kabatang 78, talatang 1 at 7. Ihanda ang Jeremiah kabalatang 29, talatang 11. Makinig kayo, o bayan ko, sa aking kautusan. Ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita na aking bibig. Talatang 7. Upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. At huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Lahat ba sabi ng praise the Lord? Pumalakpak muna tayo ng malakas na palakpak sa ating mabait na Diyos. Kaya mga minamahal, napakalaga po na tayo pong mga nakakilala sa Diyos. Huwag talaga tayong magsawa na maglingkod sa ating mabait na Diyos. Kung ano yung ating naumpisahan na paglilingkod sa Diyos, pagiging matapat na Kristiyano, pagiging mainit ng Kristiyano, laging tao sa puso ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Huwag nating sayangin, mga kapatid ko, yung ating pinakinggan na salita ng Diyos. Kung paano tayo nakinig sa kautusan ng Diyos at ating ikiniling ang ating mga pakinig sa mga salita ng bibig ng Diyos. Kung paano tayo nagkaroon, mga minamahal ko, ng kasabikan na palaging tayo ay nare-revive ng Banal Espiritu Santo ng Diyos. Sa tuwing araw ng ating banal na gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, tayo nga ay nagkaroon ng unang pag-ibig sa Diyos, unang pananampalataya sa Diyos, unang takot sa Diyos. Mga minamahal, kaya napakalaga po niyan, hindi natin kailangan pabayaan. Sabi pa nga ng Biblia, Romans chapter 10 verse 17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang paniniwala ay nagagaling sa pakikinig ng salita ng ating mabait na Diyos. Kaya narito na tayo. Napakinggan na natin ang purong-puro na salita ng ating mabait na Diyos.
Nariyan ang mga kautusan, mga tagubili ng Diyos. Nandiyan ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, atin na pong sinusunod ngayon. Hallelujah, praise God. At tayo po, minamahal ko, ay natuto sa magitan ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. At ito ay ating ipinamuhay. Natuto tayo na ito ay ipamuhay. Amen. Salita ng Diyos, ipinapamuhay natin. At tayo ngayon, minamahal ko, ay natuto na maglagak ang ating pag-asa sa Diyos. At hindi natin kinakalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ito ay ating iniingatan. Everybody praise the Lord. Kaya nga yung mga Kristiyanong puspos ng Banal Espiritu Santo ng Diyos, talagang ayaw nila na mawalay sa kanilang pagilingkod sa ating mabait na Diyos. Yung kanilang kasabikan na mapaglingkuran palagi ang Diyos, masunod ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Kaya ganun sa ating mga minamahal na mga kababayan, sa lahat ng ating mga viewers, sa ating mga mahal sa buhay, kinakailangan na sila po, minamahal ko, ay magkaroon ng pagkakataon sa magitan nating mga nakakilala sa Diyos. Magpatotoo tayo sa kanila. Magbahagi tayo ng ating mga patotoo, mga himala ng Diyos natin nakamtan. Ngayon naman sa mga kapatiran, sa lahat ng membro ng ministeryo na kayo ay nakapag-akay na ng kaluluwa sa gawain ng Diyos. Huwag niyo po silang pababayaan na sila hindi makakadalo. Kinakailangan sila ay palagi naroon sa konsentrasyon ng paglilingkod sa ating mabait na Diyos dahil, hallelujah, double time, triple time ang ginagawa ng kaaway. Marami ka nababalitaan ngayon. Kasakunaan, kalamidad, dilubyo. Maraming tao na mamatay na walang tagapagligtas. Nagmamadalig si Satanas. Hallelujah! Lalong-lalo sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos, talagang pinapatay ni Satanas. Kinikitala ng buhay. Yung iba ay nagpapakamatay dahil sa depression, sa stress. Yung iba ay nababangga ng sasakyan, napapahamak, namamatay na walang tagapagligtas. Hallelujah! Kaya kung isipin natin, mga minamahal, tayo po na nandito sa buong katotohanan, hallelujah, tinuruan na tayo ng Diyos na maglagak ng ating pag-asa sa Kanya. Hallelujah! At yung mga gawa, himala ng Diyos sa ating mga buhay, hindi natin ito kinakalimutan, kundi ito ay ating iniingatan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan natin muli ng malakas sa palakpak ang ating mabait na Diyos. Jeremiah chapter 29 verse 11. Jeremias 29:11. Basahin po natin. Jeremias kabatang 29 talatang 11. Ihanda ang 1 Timothy chapter 4 verse 10. Unang Timoteo kabatang 4 talatang 10. Dito po sa aklat ng Jeremias kapitulo 29 versikulo 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Amen. Everybody praise the Lord. Sapagkat lahat ng tao, mga minamahal, lahat tayo, Kristiyano man, hindi Kristiyano, membro man ng ministeryo ito o hindi man, ang ating buhay ay merong hangganan. Ang ating kakayahan ay merong limitasyon. Kaya nga palagi natin sinasambit, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Amen. Hindi po ba tayo ay nakinabang sa kabutihan ng Diyos? Nakinabang na tayo sa mga himala ng ating mahal na Jesus. Kaya nga, ang palaging iniisip ng Diyos sa atin, yung kung paano tayo palaging mapapabuti. Ayaw ng Diyos sa tayo ay mapahamak. Palagi na tayong iniisip, mga minamahal, na tayo ay palagi magkaroon ng kapayapaan sa ating puso at isipan, kagalakan sa pag-ilingkod sa Diyos at yung pag-asa na ibinigay ng Diyos sa atin, yung pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ito po ay huwag masayang. Everybody praise the Lord. Hallelujah. At upang tayo bigyan ng pag-asa sa ating huling wakas, tayo po ay nasa huling mga panahon na, mga minamahal.
kung paano ang ating mahal na Jesus ay nagliligtas sa mga kursada sa mga anibersaryo. Sabi nga, double time, triple time ang ginagawa ng kaaway, quadruple time pa. Talagang nagmamadali ang kaaway dahil alam niya na kapag ang mga tao ay magbalik loob sa Diyos, maglingkod sa Diyos, si Satanas po ay mawawala ng kanyang makampon. Everybody praise the Lord. Kaya nga, bilang Kristiyano, huwag tayong ihinto, huwag tayong titigil sa pagpapaalala sa ating mga kapwa Kristiyano, kapwa mananampalataya kung sino ang ating makita na nakakamali, nanlalamig, nagkukulang, hindi na dumadalo. Hindi ka lang makadalo ng isang araw ng pananambahan. Susundan na yan ng pangalawang araw hanggang pangatlong araw. Isang linggo ka ng absent. Hanggang sa agawin na ng kaaway yung pananampalataya mo, yung pag-ibig mo sa Diyos. Hanggang sa tamarin ka na. Pero sa mga Kristiyano totoo, hindi tayo tinatamad. Amen? Amen! Hindi tayo napapagod sumunod sa kalooban ng Diyos. Everybody praise the Lord. Kasi alam natin, mga minamahal, tayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Grabing pribileho. Na ikaw ay tawagin, piliin ng Diyos, napakaraming tao sa mundong ibabaw na ito. Bagaman sila ay naglilingkod din sa mga Diyos na kanilang kinikilala. Pero walang patutunguhan dahil walang kaligtasan. Ang kamatayan, ang impyerno ay naghihintay para sa mga taong hindi makakilala sa Diyos. Pero salamat sa ating mahal na Jesus, tayo po na nandito na sa buong katotohanan. Hallelujah! Sabi ng ating nabasa kanina, makinig kayo o bayan ko. Sa aking kautusan, ikiling ninyong inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. Pukusan natin, mga minamahal, ang salita ng Diyos para ating may pamuhay. Bago natin may pamuhay, pukusan natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah! Para ito po, mga minamahal ko, ay ating maunawaan at kapag naunawaan natin patuloy, may papamuhay natin. Amen? Everybody praise the Lord. Na ang layunin upang ating patuloy na mailagak ang ating pag-asa sa Diyos. Huwag nating makalimutan ang kanyang magawa sa ating mga buhay. At upang ito ay ating maingatan, palakpakan natin muli ng pagkalakas-lakas na palakpakan ang ating mabait na Diyos. Everybody praise the Lord. Sabi natin na basa, nalalaman ng Panginoong Sus ang kanyang iniisip sa atin. Pag-iisip tungkol sa ating kapayapaan, pag-iisip tungkol sa ating pag-asa, pag-iisip tungkol sa ating kalayaan. Hindi tayo ipapahamak ng Diyos. Amen. Wala pong Kristiyano na sumunod sa kalooban ng Diyos na hindi pinagpala. Lahat ng sumunod sa kalooban ng Diyos, lahat ng mga Kristiyano sumunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala. Palakpakan natin ng Diyos. Everybody praise the Lord. Kaya bilang mga Kristiyano totoo, mga minamahal, sabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 10, ating basahin. Sa Tagalog, unang Timoteo, kabatang 4, talatang 10. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo 4, talatang 10. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Amen. Amen, amen, amen. Everybody praise the Lord. Malakas mo na lang palakpak sa ating mabait na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kaya yan po, mga minamahal. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay. Oh? Kaya tayo ngayon nagsisipagpagal, nagsisipagsikap. Bakit po, mga minamahal? May pag-asa kasi tayo sa Diyos na buhay. Amen. Amen. Kaya nga alam na alam ng Diyos, batid na batid ng Diyos, nalalaman niya. Hallelujah, ang ating mga, nilalaman ang ating mga puso at isipan. Kaya tandaan niyo po, mga minamahal, hindi na tayo naghahanda ngayon sa mga bagay-bagay ng sanlibutan ito. Ang buhay natin ay iisa lamang kapag ito ay kinuha ng Diyos. Kapag ito ay binawi na ng ating mahal na Jesus, ano pa ang ating magagawa? Mga minamahal,
Kaya habang tayo merong buhay, meron tayong pag-asa. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Amen! Baka minsan inaalis na ng kaaway yung pag-asa ninyo. Yung pagtitiwala na sa Diyos, yung pananalig nyo sa Diyos. Kaya minsan marami ng mga Kristiyano hindi nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala na sa kanilang sarili. Nagtitiwala na sa kanilang kapwa. Nakakalimutan na nilang ating mahal na Panginoong Jesus. Everybody praise the Lord. Kaya kapag ikaw ay nagpapagal, nagtitiis ka, nagsisikap ka, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Sabi diyan, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Sumasampalataya pa ba kayo sa Diyos? Amen? Nandyan pa ba ang paniniwala, pagtitiwala, pananalig nyo sa Diyos? Malakas na amen. Malakas na praise the Lord. Lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Kaya nga mga minamahal, tuso ang kaaway. Gagawa siya ng paraan niya para ang mga Kristiyano huwag magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Para ang mga Kristiyano magpabaya sa kanilang kaligtasan. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Naalala ko lang, last January 24, na kami ay mag-follow up. January 24 ba yun? Or January 17? Balikan natin ng konti. January 4, Sunday yun. 11, Sunday. 18, Sunday. 25, Sunday. Ngayon, ano ngayon? February 1, February 8. Oh, nakangiti kayo. Amen po ba? Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ayan po, mami na mahal. Nung kami nakapag-follow up, nalibot buong Luna, Baknotan hanggang dun dito sa Luna, Baknotan, hanggang sa Balawan, pupunta ng Bangar. Yung ibang na-follow up namin, hallelujah, sa tagal ng panahon, dahil from year 2008, kasi ako nagsimulang mag-preach, mga kapatid, hanggang 2018, dito tayo sa Bangar palagi. Hanggang ngayon, sa Bangar pa rin tayo palagi. At nasa tayo sa Baknotan, simula nung mag-pandemya, pagtapos ng pandemic, 2021 hanggang ngayon, lagi ang sabak yung inyong balingkod. Hallelujah. Nung kami nag-follow up, nakita ko yung mga lovers na makapatiran. Kung naalala nyo, beloved sister, Felicidad Nabor, nandun, nakaiga na lang. Mahinang-mahina na, butot balat. Hindi na makabangon. Sa likod ng bahay ni Sister Felicidad Nabor, Brother Andy Gutierrez. Wala na po yun, matagal na pong wala. Kinuha na lang man na Pinoon. Yung na-follow up namin yung kanyang, hallelujah, ano bang tawag doon sa magulang ng kanyang asawa? Biyanang lalaki at babae. Tama ba? Ayun po yung nandoon. Tapos yung anak ni Brother Andy Gutierrez, yung dalagitan na. Dati, maliit na bata lang yun. Ngayon, malaki na. Hallelujah. Tapos, pag ikot namin, Nanay Dominga Nones, kinuha na rin naman na Pinoon. Dahil sa papunta na sa Sinapangan, hanggang Rising. Nati Estrada, kung naalala nyo. O, kinuha na rin ng mahal na Panginoon yun. Si Gondina, kinuha na rin ng mahal na Pinoon. Marami pa roon. Yung isa naman, akala ko, buhay pa. Brother Eduardo Mones. Hallelujah. Matagal na palang kinuha ng ating mahal na Pinoon. Pati yung kanyang nanay na inaakay siya ng kanyang nanay, kinuha na rin pala ng ating mahal na Pinoon.
So, mami na mahal, isa po yung leksyon. Kapag ikaw ay kapatiran, dapat magsumikap ka talagang maghayo. Huwag kang, narinig ko na ito sa pangangaral, susundan ko lang. Huwag kang maging maramot sa patotoo. Magpatotoo ka talaga, maniwala man sila o hindi, hayaan mo ang Diyos dahil sang araw hipuin sila. Sa akin kasing mga nakita, talagang leksyon. Wala man lang mga lovers silang nagpatuloy na maglingkod sa ating mabait na Diyos. Sayang yung kanilang naumpisahan. Oo nga, nasa langit na sila. Pero yung naumpisahan nila, napagiling ko sa Diyos dito sa lupa. Kaya habang kami ay naroon, marami kami nakausap na kanilang mga kapitbahay. Nung tinatanong namin, nasa na po si Kuya? Ay Brad, nabayagan nga, natayon. Natayon? Natayon? Siyempre, makitot ka nga ron. Natay kaya man. Yung mga nagsabi sa amin, sila yung mga number 1 taga-usig. Paano pag sinusundo? Pag sinusundo yung kapatirang bulag, aakayin yun. Minsan ako pa nga nag-aakay. Nay, ako na mag-akay sa'yo, wala akong kasama magsundo. Inaakay-akay ko yun. Yung mga loved ones, walang pakialam. Akay-akayin ko si nanay, Nay, tara na. Kasi nga bulag, hindi makakita. Ako may mata ako, syempre dadaling ko sa kaligtasan. Mahirap naman yung bulag ka, mag-akay ka sa kapwa bulag, saan kayo pupunta? Amen? Kaya inaakay. Yung mga loved ones, taga-usig. Yung isa namang brother, ganun din. Pilay-pilay yun. Si Brother Eduardo Munoz, inaakay din namin yun. Akayin talaga. Naakay. Yung mga kapitbahay, naipapanampanan. Ada kwartalita. Papanamanan. Sabing ganon. Papanak agimong. Papanak ni Apo Diyos. Yung nanay ni Brother Eduardo Munoz, yung nanay niya, nakita ako, inaakay ko yung anak niya. Ay, brother, nasya at taada kayo manan nga. Alaan, dayta anak ko nga ni Eduardo. Alaan. Ang nga ibulsa. Alaan. Alalayan sa gawain. Grabe minamahal mga sakripisyo na aking maalala. Hindi yung nakita ng mga lovers sila, ng mga kapitbahay, ang nakita. Kasi po, may namatandaan natin, ang Diyos po natin dito ang nagpapagaling. Hindi po tayo. Kaya kailangan dadalo ka. Kung hindi ka pa magaling ngayon sa karamdaman mo, katulad ni Brother Jesse Alperer, may sakit siya, kailangan magpatuloy siya dahil pag hindi siya magpatuloy, yung kanyang karamdaman na pinagaling na ng Diyos, baka bumalik at madagdagan pa. At kinakailangan maging seryoso rin dapat ang mga baguhan. Everybody praise the Lord. Sabi nga ng isang beloved preacher, dahil merong baguhan, dumalo sa gawain, nandun sa sulok. May sakit Sabi ng beloved preacher, Brad, gusto mong gumaling? Huwag ka dyan sa likod pumesto, dito ka sa harapan. Dito sa pinakaharap. Mag-focus ka, mag-concentrate ka. Aba, sumunod, pumunta sa harapan. Himala na ating mabait na Diyos dahil siya ay sumunod, nakinig sa mga ngaral, na ang Diyos natin nagpapagaling pag napatawad ng kasalanan mo dahil nagsisi ka, mapatawad ang kasalanan mo, pagkagaling ka na ng Diyos. Yung beloved brother, may karamdaman, himala ng Diyos, pinagaling ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Palakpakan natin ng Diyos! Everybody praise the Lord! Ang dami kayang mga experience. Nung tayo ay susundo ng mga baguhan, sa San Juan, sa San Gabriel. Kaya yung mga Bible study nung araw, 2012, 2013, 14, hindi na inabot ng ating ibang mga kapatiran na kailan lang naligtas. Lunes, gawain sa San Francisco Sudipen.
Martes, gawain na naman sa Tabuk. San Juan, minsan sa Ili Norte, Ili Sur ata yun. Tapos Wednesday, gawain natin dito sa Bangar, sa Bacnotan. Nagkaroon pa nga ng pagkakataon, 3 ang gawain pag Merkules. Luna, Bangar, Bacnotan. Webes, Bible study sa Kamiling. Meron pa mga pagkakataon nun ng Webes, Bible study sa Tagudin. Diyan sa Ranget, Lubnak ata yun. Hindi, doon pa sa isang barangay yun. Mga 2008 ata yun. Oh. Tapos pag Biyernes, gawain. Oh. Pag Sabado, dyan sa Kuruy Santol, Bible study. Tapos pag Linggo, 3, Luna, Bangar, Bacnotan. Kaya kung naalala ko yung mga panahon na yan, sa San Gabriel pa pala, Webes noon, may gawain doon. Hallelujah. Kaya ang hawak talaga natin ay yung ngayon lang, yung araw na ito. Amen? Pag nakadulo ka, napakapalad mo. Pag natamo ang presensya ng Diyos, napakapalad mo. Everybody praise the Lord. Dahil hindi mo alam kung sa Merkules makakadalo ka ba. Sa Biyernes, sa Linggo na naman kung makakadalo ka ba. O yung mga baguhan natin, nasan na yung iba? Kaya yung mga nag-akay, huwag niyong pabayaan yung mga inakay ninyo. Maging inahin kayo. Alam niyo yung inahin? Ano inaalaga ng inahin? Mga sisiw. Oh. Hallelujah. Alagaan. Amen. Everybody praise the Lord. Napakahirap mag-akay ng kaluluwa. Tignan natin. Ang gawain natin nandito sa Bangar. Pero iila lang ang makapatira natin dito sa Bangar. Oh. Halos lahat taga Luna. Taga Bacnotan. Oh. Sino taga Bangar dyan? Itaas ang kamay. Tatay Johnny Yaw. Tatay Johnny Yaw. Ayan, Bangar. Nana Rosita, andyan? Saan? Ayan. Glory to God. Oh, dalawa lang taga Bangar. Nanay Noemi. Hindi mawawala yan, syempre. Oh. Ang daming tao dito sa Bangar. Hallelujah. Alos walang panahon sa Diyos. Makapitbahay natin. Mag-rapture na. Naku po, walang pa rin panahon sa Diyos. Ang ating gawain dito sa Bangar, 20 years na. Sa Bacnotan, ganun din. 17 years na. This coming, itong February, March. Alos sa mga naligtas, malalayo, taga iba-ibang barangay. Hallelujah. What ay magagawa eh? Diyos ang tumawag, Diyos ang pumipili na maglilingkod sa Kanya. Amen? Everybody praise the Lord. Subukan nyo nga minsan, mapunta kayo na sa mga basketball tournament, huwag nyo na palang subukan. Kung titignan lang talaga natin, ang daming tao. Oh. Hallelujah. Kaya mga kapatid, magkaroon kayo ng puso na humayo talaga. Hanggat may pagkakataon pa tayo, magbahagi tayo ng kabutihan ng Diyos. Everybody praise the Lord. Praise the Lord! Kaya ako naman hinahanap yung mga baguhan, huwag niyong ma-misinterpret. Kung kayo ay dalaga, kung kayo ay sister, hindi ko kayo hinahanap kung ano pa man ng after. Kung ikaw ay brother o binata, kasi kaluluwa yung mga yan. Everybody praise the Lord. Mahirap talagang mag-akay ng kaluluwa na magiling ko sa Diyos. Kaya minsan nabibless tayo sa mga kapatiran na nakapagdala ng kaluluwa sa gawain ng Diyos. Nakakaroon ba ng resulta yung paglilingkod natin? Sabi nga natin, mahal na pastor, araw-araw, humayo. Bago ka humayo, manalangin ka muna, magpuri ka muna. Sa ating mga beloved elders, sa ating mga kapatiran, mga choir members, bago magsimula ang gawain,
1 hour before service. Hindi 1 hour after. Tsaka kadadating. Noong araw dito sa Bangar, bata pa ako noon. Bata pa kami noon. Ating mga choir members, talagang tinuruan noong araw. Hindi pa ganito yung chapel natin, maliit pa lang. Overnight prayer noon, ang aga-aga dumating ng mga beloved Pioneers Choir, Adores Choir. Ang umpisa ng gawain, alimbawa overnight, alas 9 ng gabi, hanggang alas 5. Aba, ang dating ng mga choir members, alas 7, alas 8 nandito na. Grabe kaiinit. Anong gagawin nila? Magpupuri. Ayun. Siguro si Jojo nandito na nun. Amen! Ang sarap balik-balikan ng mga panahon na yan. Talagang makita mong kainitan. Isa ngayon talagang napakahirap. Ang hirap ng mag-akay ng kaluluwa sa gawain ng Diyos, mga unbelievers. Ipati nga mga kapatiran minsan, ang hirap akayin. Hallelujah. Kaya, wala tayong magagawa kung wala sa atin ang ating mabait na Diyos. Kaya ang prayer natin, malapay noon, sana lahat, mga anak mo, bigyan mo ng kainitan. Ipagtrabaho ang kanilang kaligtasan. Huwag mahiya na humayo. Huwag mahiya na magbahagi ng kabutihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Dapat nga, pakinabangan tayo ng Diyos. Mahirap kaya yung walang pakinabang. Tayong lahat na kinabang sa ating mabait na Diyos, pinigalis sa karamdaman, binagong buhay, nilutos ang problema. Dapat ngayon, tayo ay pakinabangan na ng Diyos. Sa ibang outstation nga, salamat sa Diyos dahil merong mga nabubuo na hayo group. Meron talaga yung tuwing araw ng Sabado. Kaya dumadami ang kapatiran. Bakit? May hayo group. Mga beloved Adores Choir, talagang humahayo. Kaya kada gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mayroon talagang baguhan. Kung hindi man araw ng Miyerkules, kung hindi man gabi ng Biyernes, overnight prayer, araw ng Linggo, dahil humayo nga ng araw ng Sabado. Humahayo. Pagkagalis sa overnight, matulog lang ng konti, Sabado na, mahayo. Nagbabahagi ng kabutihan ng Diyos. Hindi mo marinig sa kanila yung pag-aaninlangan. Ay Brad, wala namang panahon yung aming mga nahayuan. Ay Brad, wala kaming panahon. Wala kang marinig na ganun. Basta pag sinabing hayo group, pag sinabi ng beloved ordained preacher, beloved preacher, humayo. Humahayo talaga. Fasting pa yan. Wala pang kain-kain, wala pang inom-inom ng tubig, wala pang tulog. Dito sa ating lugar, kailan kaya? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kayang siya'y paglingkuran? Amen! Kailan pa kaya? Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Buti naman, meron pang Brother Romeo, Brother Jesse, Sister Gemma, nadagdag sa Darigayos. Si Nanay, anong pangalan ni Nanay ulit? Mercedes. Pero wala siyang sasakyan. Pero yung pangalan niya, Mercedes. Everybody say, praise the Lord! Kaya may namahal, hindi sa minamaliit ko kayo. Baka sabihin si Brother Ando, kinukumpara ata kami. Hindi po. Baka sabihin nyo, minamalitata kami. Hindi po. Sina-challenge ko nga kayo eh. Kasi nakikita natin sa ibang station, nauna pa tayo ha. 20 years, pero sa ibang station, 10 years pa lang, ang lalago na. Everybody say, praise the Lord. Hindi man tayo dumadami, hindi man tayo lumalago sa bilang. Sinasabi naman ni Brad, malago na ako sa paglilingkod. Ang private ebidensya, sabi nga natin mga pastor, ang isang church na lumalago, dumadami ang bilang. Pinagpapala. Amen.
Everybody should praise the Lord. Kaya saan ang kursada sa Banggar. Dito ka sa Banggar, grabe, talagang ang paghahanda natin, grabe. Pero pag sa Baknotan, pagkatapos ang anniversary sa main church, wala pa atang 3 weeks, 2 weeks lang, anniversary na kaagad. Napakakunti ng preparasyon. Outstation po natin ang Baknotan. Kaya hindi natin pwedeng pabayaan. Iisa lang tayo kay Kristo. Everybody should praise the Lord. Kaya kung nakipagkaisa ang Baknotan dito sa Banggar anniversary, ganun din tayo. Everybody should praise the Lord. Maalis sana ang pag-iisip ng iba na kanya-kanya system. Ay, hindi naman sila nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Dapat walang ganyan. Kung ikaw yung nag-aasikaso, magkaroon ka ng pagmamahal. Kung ikaw yung kapwa-kapatiran, kapwa-mananampalataya, ipakita mo na kayo ay iisa lang kay Kristo. Walang division spirit. Everybody should praise the Lord. Kaya ako yung nasasaktan pag inaano lang yung Baknotan eh. Sino ba nag-aasikaso doon? Ang inyo pong abang lingkod, palagi ako nandun. Hindi ako nagpapabaya doon. Doon nga lang ako nagkakaroon ng time pag simula MC hanggang closing prayer, nakaluhod! Bakit? Wala kasing istorbo doon. Nakaluhod. Titignan mo lang mga kapatiran kung ano nang ginagawa nila. Kung natutulog sila, bahala sila, kanya-kanya kaligtasan. Kung nakikinig sila sa salita ng Diyos, bahala na rin sila, kanya-kanya ng kaligtasan. Dito may natutulog, bahala kayo, kanya-kanya ng kaligtasan. Kasi pag ginising natin, lahat ng natutulog, hindi mararapture. Naku po. Baka siguro hindi ka na matulog talaga kahit oras na ng pagtulog. Pero wala tayong sinasabing ganun. Amen? Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya, binigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. Huling talata, 1 Timothy chapter 6, verses 17 up to 19. Maganda ng ating mga manugtog at mga awit. Pagbilinan, lahat. Pagbilinan talaga. Kaya mga kapatid, dito sa Banggar, sa loob ng 20 years na tayo dito, iilan-ilan lang mga kapatiran natin, kasi yung mga taga-Banggar talaga, nakapatiran natin, yung iba po, sumakabilang buhay na, kinuha na ng mahal na Panginoon. Ngayon, yung mga anak na mga kapatiran na sumakabilang buhay na, noon pa nga, kasabayan naming mga Children's Square eh. Dami namin Children's Square noon. Tapos yan sa Tagudin, wala pa kasing gawain dyan sa Tagudin, nauna itong Banggar. Kaya yung Tagudin, dito dumadalo sa atin. Kaya ang dami natin. Amen. Praise the Lord. Kaya nung kasada sa Tagudin, ibinahagi na po natin. Kung sino nag-asikaso roon, sila na po nagpatuloy, inasikaso. Itong Banggar. Kaya nagkaroon tayo ng Baknotan, Luna. Hallelujah. Dami. Yung mga anak na mga kapatiran, hindi kasi nagpatuloy yung iba. Natalo ng pag-uusig. Amen? Kaya naunawaan ko, ang kalagayan ng ating makapatiran, talagang napakahirap. Kaya pag hindi kayo nakakadalo minsan, lalo sa ating mga beloved elders, pag Wednesday, naranasan ko rin yan eh. Mag-isa lang ako. Simula MC, Joyful Solemn, Testimony Leader, Pasisi, Exhort, Prayer sa Giving, Preaching, diretso ko lahat. Kaya ngayong kanta,
Sabi, diretso lang ang buhay ko magpakailanman. Si Kristo lang ang buhay natin. Everybody say, praise the Lord! Huwag niyo nang mapabayaan ang midweek service Wednesday. Ating mga elders, alam natin kahit gaano po kayo kabisi. Ang may papayo ko lang, mag-usap po ang ating mga beloved elders. O Brad, dumalo ka tata. Taada aramidag. O Brad, nubigat nga Bible study. Kasday. O, di ba? Amen! Everybody say, praise the Lord! Oh, Brother Benji, gusto mag-adult square? Brother Johnny Yao, gusto mag-adult square? Panahon na para magpagamit sa Diyos, Brother Alex. Magpagamit na kayo. Umpisahan nyo na bukas. Fasting, 2 meals. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! O baka ma-misinterpret nyo. Yung sinabi ko nag-aasikaso ko sa baknotan, ako yung nautusan. Baka sabi si Brother Andrew Rata, naganguna sa baknotan. Hindi po, naatasan lang. Amen! O Brother Jesse, umupo ka muna. Mamaya ka na tatayo, pagtatalon tayo 3 beses. Everybody say, praise the Lord! O buti nga dito, may beloved brothers tayo, sa baknotan. Praise the Lord. Isa na nga lang. Hindi ko alam kung saan na. Oh, kaya magpagamit na. Umpisahan nyo na. Tatay Alberto, beloved Brother Alberto, Brother Rogelio, Brother Jojo, Brother Orlando, Brother Marcelo. Magpagamit na. Kayang-kaya na talaga yan. Sa abag at awa ng Diyos. Brother Benji, Brother Alex, Brother Johnny, Yao. Hindi niya po kamag-anak si Yao Ming, ha? Oh. Sino pa nandyan? Magpagamit talaga. Adult Square, magdagdag tayo sa Darigayos. Magpakayot maglingkod, Sister Beverly, Sister Lorna Kasibit, Sister Gemma, Sister Maria Teresa. Magpagamit. Oh. Nanay Mercedes, kahit mag-adore square 9, narigat niya. Oh. Manutawan mo, Nay. A belated happy birthday. 85 na. Nanay Rosita, manutawan mo. 85? Pinagpala. Oh. Basta na, no, ang paggamit kayo kinabudyusan, kasapulan, suruton tayo dyan, rules and regulation. Oh, bago sakbay ka nga, usaran ni Apo Diyos bilang choir members, datayo nga, agtak na dito yung pulpito, kasapulan, aramidin tayo pa dayta kayat ni Apo Diyos. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Eh, katulad yan, tayo ngayon ang magkakasama. Oh. Amen? Kaya, mabilisan na ito. Basahin muna natin yung ating ulit talata. Meron pa tayong announcement. Sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 17 hanggang 19. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. 19. Na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Amen. Praise the Lord! Lahat ng mga masaya magsabi ng praise the Lord! Sabihin natin, masaya ako! Amen. Mula sa puso ba yan?
Praise the Lord. Ang mayayaman sa sanglibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanan di nananatili, kundi sa Diyos na siya nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalakayan. Galing sa Diyos. Yung mga kasaganaan ng buhay, biyaya at pagpapala upang ating ikagalak, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyama sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Everybody, so praise the Lord. Gumawa tayo ng mga mabuting bagay. Alam nyo, ang ituturo ko pa sa inyo, o ang sasabihin ko sa inyo, matuto lang tayong i-appreciate ang bawat isa. Pahalaga natin ang bawat isa. May nagawa man siyang mabuti o wala, i-appreciate mo. Hindi yung ikaw lang ang bumibida. Marami kasi dito, pabida. Hindi dapat ganun eh. Amen? Praise the Lord! Kaya sabi nga, di baling low-key lang, okay nang yan. Oh? I-appreciate mo. Yung mga inaasikaso mo, i-appreciate mo, pahalagaan mo. Di ba? Wala kang pinifavorite. Hindi ka favoritism. Ito kasi may pakinabang ito kasi wala eh. Matuto ko lang mag-appreciate. Yung naglilinis sa CR, appreciate mo yung ginagawa niya. Oh? Yung nagbukas ng pintuan, binuksan, sinarado, binalipag pa, i-appreciate mo pa rin. Wala kasing magbubukas eh. Kaya siya na nagbukas, nagmamadali pa, muntik pang madapa, kaya naipagsak ang pintuan, gate na napakabigat. Amen? Ating mga beloved elders, appreciate natin yung kanilang ginagawa diyan. Sila'y lumuluhod, nagpupuri, nagsusumikap. Ating mga members, kahit yung iba dyan ay late pumunta, late dumalo, alam na nga nilang assist sila ng joyful, assist sila ng solemn, late na, i-appreciate mo pa rin. Dahil di natin alam kung anong pinagdaanan nila. Baka ba nagpe-prepare yan, papuntang gawain, natapilok yan, nadulas yan, nadapa yan, tumama pang ulo sa simento. Diba? Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. Higit sa lahat, matuto tayong magtanong kung ano bang nangyari. Hindi yung tayo ay nagiging judge na. Hinuhusga na kagad natin. Marami kasing ganyan eh. Imbis magtanong, kaya ako, mahilig ako magtanong. Pag yung mga kapatiran late, bakit po kayo na late? Hindi yung ang dami-dami na kagad nating nasasabi. Late ka, bakit ka na late? Alam mo na. Praise the Lord! O, di ba? Alam nyo, may namahal, mahirap mag-asikaso ng gawain. Kaya ang aking mahal na ating beloved Lord Preacher, kahit kailan, hindi ko siya iiwan sa pag-aasikaso ng gawain. Kaya may nagsasabi mo sa si Andrew, umuwi na sa Tayug, iniwan na si Opie. Anong iniwan si Opie? Hindi ko iwanan kasi totoong papa ko siya, magulang ko siya. Anong iniwanan? Kung uwi man ako sa Tayug, alos, 1 taon na nga ako umuwi, aking beloved wife eh. Walang uwi-uwi. Last February, 1 taon na nga. Grabe yung pagmamahal sa mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya ayun, mga kapatid. Ano ba sa English yun? Pahalagahan ang bawat isa. Ha? Love one another. Mag-ibigan sa bawat isa. Hindi love another one. Amen?
Halimbawa, may asawa ka na, mahalin mo yung asawa mo. Hindi yung magmahal ka pa ng iba. Praise the Lord! Sabi, love one another. Hindi sinabing, love another one. Oh, nakangiti na naman kayo. Di ba? Umawit na tayo, mga kapatid. May practice pa yung ating mga choir members. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Ayaw niyo pang umawit? Bitin? Umawit po tayo, mga kapatid. Pasalamatan natin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Awitan, pasalamatan natin ating mabait na Diyos. Hallelujah, hallelujah. Papuri at pasalamatan natin ba na Panginoon. Hallelujah. Sinasamba kita, aking Panginoon. Di ko lubos maisip at aking tinatanong, bakit nga ba, Jesus, bakit pinili mo ang isang, yes Lord, ang isang nilalang na katulad ko, inisipin na ako'y wala naman nagawa upang iyong kalulugdan. Kaya't sa habang may buhay, pasasalamat ko sa iyo. Bakit nga ba, Panginoon, bakit ako? Kaya't Jesus, ang munting alay ko ay tagapin. Hallelujah! Walang iba kundi ang buhay ko sa iyo ay nanggaling, pagkat alam ko nang dahil lamang sa pag-ibig mo. Bakit nga ba, Panginoon, bakit po ko sinasamba kita, aking Panginoon? Di ko lubos maisip at aking tinatanong, bakit ka ba, Jesus? Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Kung isipin na ako'y wala naman nagawa upang iyong kalulugan. Hallelujah! Kaya't sa habang may buhay, pasasalamat ko sa'yo. Bakit nga ba, Panginoon, bakit ako? Kaya't Jesus, sa buting alay ko ay tagapin. Hallelujah! Walang iba kundi Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Pagkat alam ko nang dahil lamang sa pag-ibig mo. Bakit nga ba, Panginoon, bakit ako? Kaya Jesus, ang buting alay ko ay tagapin. Walang iba kundi ang buhay ko sa iyo ay nanggaling, pagkat alam ko nang dahil lamang sa pag-ibig mo.
Bakit nga ba, Panginoon? Bakit ako? Kung isipin na ako'y wala. Hallelujah! Puri ko, Diyos! Hallelujah! 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 Mga minamahal, napakalaga natin mapasalamatan, mapurihan ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, Jesus, ang matigalay ko ay tagapin. Walang iba kundi ang buhay ko sa'yo'y nanggaling. Pagkat alam ko nang dahil lamang sa pag-ibig mo. Bakit nga ba, Panginoon? Bakit ako? Kaya, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'yo ay nanggaling, pagkat alam ko nang dahil lamang sa pag-ibig mo. Bakit nga ba, Panginoon? Puri ng Diyos, hallelujah. Mga minamahal, salamat sa ating mabait na Diyos. Minsan tayo nagtatanong, bagamat sinasabi ng mga mangangaral, wala tayong dapat itanong sa ating mabait na Diyos. Pero yan kasi ay nakompos na kanta. Bakit? May mga salitang bakit. Kaya kung isipin natin, salamat sa ating mabait na Diyos. Tinawag, pinili tayo. Napabilang tayo sa tunay na gawain ng Diyos, 51 taon, 51 years. Ito po ay pinagsakripisyuan, pinagpagalan ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos. Sila ay nag-ayuno na dalangin, mahabang panahon. Walang may kakayahan sa bawat sa atin ang gumawa sa katulad na ginawa ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos. Ating mahal na pastor, ilang beses nag-ayuno. 40 days, 60 days, 80 days, 90 days, 100 mahigit, 100 araw na mahigit, minamahal. Panalangin, pag-ayuno. Kaya mga kapatid ko, isipin natin, hindi tayo dapat magpabaya. Kung paano kaaway, kumikilos, nawa tayong mga Kristiyano, huwag tayong magpadaya, huwag tayong magpadaig. Kumilos dun tayo, minamahal. Maging mainit tayong Kristiyano. Ibalik natin ang ating unang pag-ibig sa ating mabait na Diyos. Unang pananampalataya. Namimiss natin, minamahal. Namimiss na ating mahal na Panginoon, yung tayo po ay mainit na naglilingkod sa Kanya. Wala pang oras na gawain, maaga tayo dumadalo. Maaga tayo sumikap, gumigising tayo ng maaga, minamahal. Pag-araw ng linggo. Pagdating sa gawain, itinataas kagad natin ang ating makamay. Diyan pala sa pintuan, damang-dama na natin ang presensya ng ating mabait na Diyos. Hallelujah! Kung may babalik lang ang bawat sandali, mga panahon, kung pwede lang sanang balikan, yung mga nanghina na ngayon, nanulupaypay na ngayon, ibalik yung inyong dating kalakasan. Yung kayo ay mainit, lagi nagsusumikap, madama ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Hanggang sa matapos ang gawain, walang laman ng ating puso't sipan, kundi mapaglikuran ng ating mahal na Panginoon. Kung may babalik lang ang mga bawat sandali, segundo, minuto at oras, pero hindi na, mga minamahal.
Ito na tayo ngayon, nasa panahon kasalukuyan. Dito na tayo makikita ng ating mabait na Diyos kung tayo ba ay maghihintay sa Kanya. Kung tayo ba ay patuloy na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ano ba nang mangyari? Ano ba nang maging kaganapan? Sa amin ngang pag-asikaso ng gawain, ating beloved Lord Preacher sa kahabagan naman ng Panginoon, naturuan ng ating dearly beloved parents in the Lord. Bawat outstation na aming pinanggalingan, pinaglagunan ng mahal na Panginoon, ang gaganda na ng gawain, ang dadami ng kapatiran. Dito naisip ko, kailan kaya lalago ang mga kapatiran? Pag napalitan na ba ang nangunguna, doon kayo lalago? Pag napalitan na ba ang nag-aasikaso sa inyo, doon kayo lalago? Sana wag naman mangyari yan. Habang tayo pang magkakasama, sa mahabang panahon, ipakita natin na tayo ay lumagong Kristiyano. Ipakita natin na tayo ay pinainit ng Diyos. Pinangawakan ng Diyos sa mahabang panahon. Pinatatag, pinatibay ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Wala na tayong mahilig pa sa ating mahal na Panginoon. Ang kainitan ng mga kapatiran sa paglilingkod. Ayan ang ating ipinapanalangin. Na huwag kayong maagaw ng kaaway. Huwag kayong magpapaya sa inyong kaligtasan. Kayo na ginagamit ng ating mahal na Panginoon. Ibadantan niya na nagpapagamit sa Kanya. Mainit na naglilingkod. Wala kaming ibang ipinapanalangin sa mahal na Panginoon, kundi ang palaguin ng Kanyang gawain. Dahil pinagkatiwalaan lang kami. Kung maratnan tayo ng mahal na Panginoon, na ganyan lang ang paglilingkod natin sa Diyos, nasaan ang ating unang pag-ibig sa Diyos? Nasaan ang ating pananampalataya sa mahal na Panginoon? Nasaan na ang kapuspusan? Tagang mga panahon tayo ay mainit na naglilingkod sa Diyos. Nasaan na ang mga pangako na ating binitawan nung tayo ay una nakakilala sa Diyos? Nasaan na tayo binabahal? Hallelujah! Nasaan ang kapuspusan? Na nung tayo ay bago pa lamang, nung tayo ay bago pa lamang magpagamit sa mahal na Panginoon, ninanais natin mapuspos. Hinahanap ng Diyos ang ating maliit na pag-iligod sa Kanya. Hinahanap ng Diyos ang ating unang pag-ibig sa Kanya. Nasaan na, Mami naman? Tila ba kayo nagbabago? Pero ang pag-ibig ng Diyos, ang awa naman ng Diyos, ay walang katapusan. Hallelujah! Habang damang-dama natin ang presensya ng Diyos, mga kapatid, manalangin tayo. Habang pumapatak ang inyong mga luha, manalangin tayo sa Diyos. Hallelujah. O Diyos na mga pangyari sa lahat, Diyos namin pinupuri sinasamba sa Espiritu at Tutuhanan. Wala kaming ibang ninanasa kundi ang mapaglingkuran ka. Mahal na Panginoon, kami mga nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala. Hindi man kami perfecto sa iyong harapan. Ngunit salamat. Pinahalagan mo kami. Minahal mo kami. Inibig mo kami. Kahit kami ganito lang. Salamat o Diyos sa kakaramdaman pagbabago ng buhay, kalutasan ng problema.
Wala na po kaming ibang hihilingin pa, kundi ang kami pangawakan mo, mahal na Panginoon. Ihanda mo kami sa rapture, sa pagdakit sa mga banal. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Sa iyo lamang kapurihan, kadakilan, at kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, pumalakpak tayo sa ating mabait na Diyos. Mga minamahal, damang-dama natin ang presensya ng Diyos. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos ay nariyan. I-cast out natin ang mga sakit karamdaman. Hallelujah. Tayo nakakalam kung anong ating makainaan. Tayo nakakalam kung sino tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Kung anong ating ginagawa, kung anong klaseng paglilingkod ang ating ginagawa sa tuwing tayo na sa gawain ng mahal na Diyos. Manalangin tayo at magsisi muna. Papagpalang ang masalangit Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus, kawan mo kami, kaabagan mo kami. Linisin mo kami na iyong wala dugo na magusakos ng Kalbaryo. Pinakamamahal na Jesus, walang matuwid, wala miski isa. Lahat ay nagkakasala, lahat ay nagkakamali, walang perpekto. Ngunit ikaw ay Diyos, sakdal, matuwid, banal, perpektong Diyos. Ang iyong kapangyarihan ay mananatili magpakailanman. Hallelujah, ang kayong kariyan, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, nakapatong aming makamay sa aming mga ulo. Sinabi mo, Diyos, ipatong kamay sa may sakit, at ang may sakit ay gagaling. Hallelujah. Pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Nato yung mga anak nakapatong aming makamay sa aming mga ulo. Mga kapatid, laksan natin ang pagkasout, hallelujah, with authority, with power and anointing, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. There must be sickness and diseases cast out in the mighty name of Jesus. There must be sickness and diseases, hallelujah. There must be poverty of life. Cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name, hallelujah. Di ba na pagabula, pagapilay, pagabibit, pagabigi, upulan ng sipon, cast out in the mighty name of Jesus. Di ba na pagabula, pagapilay, pagabibit, pagabigi, upulan ng sipon, pangihina sa katawan, sa kalalamunan, hallelujah, sa pangatawan, sa pananampalataya, cast out in Jesus' name, hallelujah. Di mo siya makaramdaman, simula ulo na lampakan, sa loob, at labas sa aming pangangatawan, cast out in Jesus' name. Be healed right now, be healed right now, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan muli natin ang pagkalakas-lakas na palakpakan ating mabait na Diyos. Sa pagpapalakpak sa ating mabait na Diyos, may pagpapala. Sa pagpapalakpak na ating makamay sa Diyos, may katimpala. That was our praise, Lord. Ngayon, itaas ating makamay, 3 beses, sisigaw tayo. Hallelujah, praise the Lord. Kasabay ang ating pagtalon ng paglundag. Hallelujah. Ang kinin natin ang kapangyarihan, katugunan sa ating mga panalangin nagmumula sa ating mabait na Diyos. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory, glory to God. At ang mga pinagpala magsabi ng praise the Lord. Puri ng Diyos, puri pinakamamahal na Jesus. Ang oras po natin ay 4:06. So darako na tayo sa ating mga announcement, mga kapatid. Dahil mayroon pang practice sa ating mga choir members, ating mga choral and murmurs. Sa ating announcement, mga kapatid, praise the Lord, tayo po muna mga minamahal ay manalangin po muna sa ating live streaming. O budak na namin Ama, Diyos na makapunin sa pinakamamahal na Jesus, maraming salamat po sa amin natapos na gawain ngayong araw nito ng linggo. February 8, mahal na Panginoon, salamat sa mga kapatid na nakadalo, aming nakasama, nakapil, nakadungpalad sa pagilingkod sa iyo. Salamat sa mga kapatid na nakapanood sa aming mga every viewers. Pagpalayan mo sila, Diyos, physical, material, financial, higit sila, spiritual na pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, praise the Lord. Huwag niyo po kalimutan, ating pong 17th church anniversary sa dako ng Baki, Bacnotan, La Union. Idadaos po natin yan sa Barangay Cabarwan, Covert Court. Ayan po ay February 26, 27, 28, and March 1. Kami na po ng aking beloved wife ang naglakad po dyan ng ating permit. Kasama ko po ating ibang mga kapatiran dyan. Kaya
Sana doon tayo sa Tabuk. Kaso, mga kapatid, dito tayo sa mas malapit, sa Barangay Cabarawan po. Cabarawan Covered Court, Cabarawan Baclotan, La Union, February 26, 27, 28, and March 1. Bali, 4 days po yan. Praise the Lord. Puri po ating mahal na po Jesus. At sa ating pong 51st church anniversary sa ating main church sa araw na po yan na linggo, February 15. Praise the Lord. Puri na ating pinakamamahal na po Jesus. Glory to God. Sa mga gusto pong sumuport at tumulong sa ating madalagawain, pagpalain tayo na ating pinakamamahal na po Jesus. We love you so much. We love you in the Lord. But our dear Jesus love us more and more.